is God's design for family support. So kaya nga, ano nga ba ang disenyo ng Diyos para sa pamilya na sinasabi sa banal na kasulatan? Ito yung dahil ang pamilya hindi lamang para sa pagsama-sama at pamana, kundi bilang isang banal na inordain na sistema ng pagmamahal, suporta at pangangalaga. Kapag isinasabuhay natin bilang mga miyembro ng pamilya ang kanilang bigay Diyos na mga tungkulin, nang may pananampalataya at pag-ibig, ito ay nagiging isang makapangyarihang saksi sa mundo at isang salamin ng karya ng Diyos sa lupa. So kaya nga ito yung ang disenyo? What God's design for family support. So ito yung mga haligi ng disenyo para sa suporta ng pamilya. So ito yung ating pagninilay-nilayan. Ano nga ba yung mga disenyo? Ano nga ba yung haligi ng disenyo ng Diyos para sa suporta sa pamilya? Family is God's first line of care and provision. So ito yung mga haligi ng disenyo ng Diyos para sa suporta ng pamilya. So, ibig sabihin, ang pamilya ang unang linya ng pangangalaga at paglalaan ng Diyos. So, kaya nga, ito'y sinasabi, dinisenyo ng Diyos, ang pamilya hindi lamang para sa pagmamahal at pagsasama-sama, kundi ito'y isang lugar ng pangangalaga, suporta, at pagkadisipulo, at pagtugon sa mga pisikal na pangangailangan. Matagal pa bago pumasok ang mga pamahalaan, ang mga sistemang panlipunan o mga simbahan upang tugunan ang pangangailangan ng mga tao. So nilayan ng Diyos ang pamilya ang unang tumugon mula sa emotional, physical at spiritual. So kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan, Exodus chapter 20 verse 12, honor your father and mother that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. So ito yung sinasabi na itinuturo sa bawat isa sa atin na sa isang paggalang sa mga magulang ay pundasyon ng isang matatag at mapagpalang buhay. So kaya kapag ginagalang natin ang ating mga magulang, tayo pagpapalain. Kapag sinusunod natin ang ating mga magulang, tayo pagpapalain. Ito yung sinasabi na ito rin yung unang utos na may pangako na paggalang sa mga magulang ay humaantong sa mahabang buhay at kagalingan sa lupain, inilaan ng Diyos. So kaya nga bilang mga anak, dapat iginigalang sinusunod nyo ang inyong mga magulang. Dapat ito yung matuto muna ang mga bata na isabuhay ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pangangalaga ng kanilang sariling pamilya. So dapat tayo bilang mga magulang, itinuturo natin sa ating mga anak yung igalang at yung katuruan mula sa Biblia. Kaya sinasabi nga rito sa Proverbs 13, verse 22, a good person leaves an inheritance for their children's, but sinners' wealth is stored up for the righteous. Ibig sabihin, kaya yung mga tao, mabubuting tao ay mag-iiwan ng mana para sa kanilang mga anak. So yung mabubuting tao, maraming pamana galing sa mga magulang. Ngunit yung mga makasalanan ay nagpapakahirap silang magtrabaho para ibigay sa mga taong matuwid. Kaya nga ito yung sinasabi, the wealth of the sinner is stored up for the righteous. So, yung mga tao walang panahon magnilay-nilay, wala silang panahon na magbigay ng oras sa Diyos. Ito yung ibinibigay nila ang kanilang pinaghirapan sa mga taong matuwid. Bakit? Pag sila'y nagkakasakit, kanino binibigay? Diba? Kapag sila ay ibinibenta nila ang lahat ng kanilang mga ari-arian para lang sila gumaling. So kaya nga ito yung sinasabi na ang mga taong makasalanan ay nag-iimbak lamang para sa mga matuwid. So ibig sabihin, itinatampok nito ang halaga ng responsibilidad at pamana ng henerasyon. Ang isang matuwid na tao ay nag-iisip ng higit pa sa kanilang sarili. Nag-iiwan ng mga pagpapala, spiritual, moral at material para sa mga sumusunod na henerasyon. So ang mga taong matuwid, iniiwan ang kayamanan sa mga
kanilang henerasyon. Material, spiritual, at emotional, moral, integridad. So, ibig sabihin, kapag matuwid tayong tao, maraming pagpapala ang maiiwan natin. Ngunit kapag hindi matuwid na tao, problema lamang iniiwan, utang. Kaya nga, nung minsan, buti nga, sabi nung may kamag-anak ko, buti nga ang asawa mo, hindi utang ang iniwan. Ako, nung namatay ang asawa ko, utang ang iniwan. Utang at tagahuli pa yung kabit. So, kaya nga, yun yung mga tao, makasalanan. Mga utang ang iniiwan pag nawawala. Kabaliktaran naman ang kayamanan ng natamo ng hindi matuwid ay maaaring nagiging pakinabang sa mga namumuhay ng tama. So yung mga nagpapakahirap sa mundong ito na walang panahon sa Diyos, yun yung mga ibinibigay yung kanilang kayamanan sa mga taong namumuhay ng tama. Naninihinkaya tayo nito na mamuhay ng matalino, ng may pangmatagalang epekto at makadiyos na pangangasiwa. Pangangasiwa sa isip. Kaya nga sinasabi pa niya dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 3, honor widows and our widows indeed. So kailangan natin na purihin natin yung mga balo. Yung tunay na balo na sinasabi pa dito sa verse 4, sabi niya, ngunit kung ang sino mang babaeng balo ay may mga anak o mga apo, magsipangaral ang mga ito muna, magsipag-aral muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbahayan at pagsigantis ang kanilang mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Kaya nga, dinisenyo ng Diyos ang mga pamilya na maging unang sistema ng support lalong-lalo na para sa mga matandang mga magulang. Yung mga solo parents. So ito yung sinasabi na yung mga byuda o nag-iisang miyembro ng pamilya. So dapat sinusuportahan. Ito yung nasa Biblia. Sinasabi dito dahil ito yung mga anak at apo, dapat sinusuportahan. Yung mga taong byuda or balo na naglilingkod sa Panginoon. Ito yung sinasabi na mga anak, mga apo, mga kapatid sa hirap. So kaya nga ang kasama sa disenyo ng Diyos ang pangangalaga sa mga matatandang magulang. Hindi yung sasabihin ng anak, huwag mo kami gagawin. Ano nga sinasabi nila? Yung parang pension plan. Yung sinasabi na retirement plan. May mga term yung mga bata. Ang magulang daw, huwag gagawin, ang mga anak daw, huwag gagawin retirement plan. O may gulay. Bakit gagawin retirement plan ng mga magulang ang anak? Isarili nga nila, hindi pa nila kayang gawin. Tapos sasabihin na, yung mga magulang daw ginagawang retirement plan ang mga anak. Hindi tayo ganon. So kaya nga kabilang dito ang financial, emotional, at physical na suporta para dun sa mga byuda, wala mga yung namatay ang asawa, yung mga byuda na walang ginawa kundi maglingkod sa Panginoon. Ito yung mabuting sinasabi na dapat suportahan ng mga anak, mga apo. So hindi yung sasabihin ng mga anak na huwag mo kaming gawing retirement plan. So dahil ako bilang mga magulang, ako talaga ay mahilig ako sa plan para sa mga anak ko. Hindi ako nag-iisip na ako ay aasa sa mga anak. So kaya nga ito sinasabi na bilang mga anak, ito yung suporta, hindi lamang pinansyal, kabilang dito ang emotional, spiritual, at may kaugnayan sa presensya. Tulad na lamang sa halimbawa ni example, God design in action tulad ni Joseph. Si Joseph, tinustusan niya ang kanyang mga buong pamilya sa panahon ng taggutom. So, ibig sabihin, dinisenyo ng Diyos para suportahan ang pamilya. Hindi sasabihin ng anak, huwag ko kaming gagawing retirement plan. Napakasama naman ng anak ko pag ganyan magsalita. So, hindi ganun ang mga tunay na anak ng Diyos. Ang magsasabi lang yan, anak ng Satanas. Nasasabihin sa magulang, huwag ko kaming gagawing retirement plan. So kaya nga ito sinasabi, tulad ni Joseph, si Joseph sa kabila ng kanyang mga kapatid, sa panahon ng taggutom, naglaan siya
physical at spiritual na pangangailangan ng kanyang kapatid at ang kanyang magulang. Sinasabi sa Genesis 47 verse 11, kaya pinatira ni Joseph ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid sa Egypt at binigyan sila ng pag-aari at pinakamagandang bahagi ng lupain sa disyerto sa Rameses, gaya ng inutos ni Paraon. So, sa verse 12, Genesis chapter 47 verse 12, binigyan din ni Joseph ng pagkain ng kanyang ama at ang kanyang mga kapatid at buong sambahayan ng kanyang ama ayon sa bilang ng kanilang mga anak. So, ibig sabihin, sa kabila ng ginawa ng mga kapatid ni Joseph sa kanya, sa pagbebenta, ginawa niya na sa kabila ng kanyang ginawa, inalagaan pa rin niya. Nag-provide pa rin siya ng pangangailangan ng kanyang kapatid. So, ibig sabihin, what is God designed for family na support and care and provision. So, yan yung pangangailangan ng isang pamilya na sinasabi na kailangan natin na dinesign ng Diyos ang pamilya para suportahan ang pamilya. Hindi yung sasabihin, huwag mo kaming gagawing retirement plan. Kapag ganyan ang anak, hindi ko alam kung saan nanggaling ang ganyang anak kay Satan. So kaya nga ito sinasabi na nagpapakita ng tapat na paglalaan ni Joseph para sa kanyang pamilya sa panahon ng tagutom, sa pagpaparangal ng kanyang amang si Jacob at pangangalaga ng kanyang kamag-anak. Ginamit ng Joseph ang kanyang posisyon at kapangyarihan sa Egypt para tiyakin ang kanilang security, tirahan at ikabubuhay. So ito ay isang makapangyarihang halimbawa ng pananagutan sa pamilya, paglalaan ng Diyos at pagpapanumbalik pagkatapos ng kahirapan. So kaya ang pamilya, dinesign ng Diyos para suportahan ang pamilya. Hindi sasabihin na huwag mo kaming gagawing retirement plan.